Okay guys, alam nyo na White Mesa na muling nagbabalik. Um, Kasama ko nga pala ngayon yung isa sa mga, hindi ko siya direktang ka-work pero same company kami, which is sa Londoner Macau. Londoner ka ba? Oh, Londoner nga pala. Akala ko St. Regis ka eh. Londoner, tama, Londoner. Sa taas nyo lang kami. Oh, ako nga pala, Taas putang nyo na. lang kami, par. So, ayun, magkasama kami sa isang company, so madalas kaming magkita yan. Pakilala ka, tol. Ryan Golo. 8 years na dito sa Macau. So far, so good naman. Dalawang company na, pangalawa na tong London Hill. Una sa Wynn Palace. Yan. Yun. Ilang taong ka na ngayon, tol? 33. 33 ka na, tol. Bali, tag dito, simulan natin to, tol. Anong karera mo dito sa sa Macau, tol? Sa Londoner, anong karera mo, tol? Bartender ako. Bartender ka. Oo. Ilang taon ka ever since bartender ka Oo, talaga? since college. College pa lang, nagba-bartender na ako. Tapos hanggang sa Macau, bartender pa rin. Start ako sa casino. Tapos dire-diretso, punta ng outlet, tumubing Pinas. Tapos bumalik dito, yan, Londoner na. Bali, kumbaga nung college ka, talaga ka rin, nagbartending ka na rin nun. Oo, par. Saan ka ba nag-aral? Fatima Valenzuela. Ayun, Kamanaba area ka nga rin Kamanaba pala, area. no? Okay, naalala ko na. Parehas, guys, sa mga taga Kamanaba dyan. Yan, sa Valenzuela siya ako, Caloocan lang. Literal na magkadikit lang. Iba hindi, alam ko, may duktong din yung Valenzuela sa, sa Caloocan. Hindi, pati sa Caloocan North, di ba may duktong din ng Valenzuela doon? So yun, mga Kamanaba area dyan, sa mga makapanood nito, shoutout sa inyo. So, yun, simulan natin to. Bali, paano ka nahilig sa pagbabartending, tol? Ang kwento nun, par, college ako nun, di ako pumapasok. Hindi talaga ako pumapasok sa klase sa Olfu. Papasok ako, attendance lang, tapos labas na. Punta lang tambay, ganyan, tropa. Tapos uso pa nun yung alam yung clan sa cellphone. Way back 2000, 2009, 2010 yun. Tapos may EB, inuman. Siyempre college ka, inuman. Teka lang, ano nga ba ulit ibig sabihin na EB? Parang eyeball ba? Parang eyeball. Oh, eyeball. Yun mismo yung ibig sabihin kayo, ng nakita mo yung meet. mga EB, kasama mo sa clan. tama. Tapos, punta kami doon sa inuman. Sa BB lang. Alam mo yung BB doon, meron doon ako, pangalan Rino. Yung bote ng Matador. Piniplit nyo. Angas nito Ganun. Tapos sabi niya, naka-uniform ko ng Fatima. Taga-Fatima ako. Gusto mo matuto, bukas punta ka sa AC. Activity Center. Teka lang, yung nakita mo na yun, nagtatrabaho siya o estudyante pa lang din? Estudyante lang. 4th year siya, first year ako. Okay. Tapos nakita ko siya, piniplit niya. Sabi niya, taga-Fatima ka, punta ka dito bukas. Kinabukasan, mga umaga, 8, 9, punta ako doon. Pagpasok ko doon, ang dami talaga man. Marami nag-e-ensayo rin talaga. Ang dami nila, tapos nahihiya pa ako noon eh. Tapos, may isang lumapit sa akin, John Ray pangalan. Shoutout sa mga taong binabanggit niya kung mapapanood nyo to. Tapos lumapit sa akin, sabi niya, magpa-practice ka? Practice ka? Sabi niya, kaso wala akong bote. Biniwa ako ng bote. Pero battle lang, practice battle. Sabi ko, saan nakakabili nito? Kaya po, kinabukasan mo, kaya po, bili ko, balik ako doon. Hanggang sila. Kasi ganun kabilis, kumbaga, na-inlove ka agad dun sa Tapos nung, may reason na ako kung ba't hindi ako pumapasok sa klase. Yun na ginagawa ko from 7:30 ng umaga hanggang 7:30 ng gabi. Kumbaga sa yun yung kinaadigan mo, na bisyo. Kumbaga sa iba, yung iba hindi pumapasok kasi lulong sa Dota, lulong sa counter. Ikaw, lulong ka sa player tending. Before ako mag-player, 2K. 2K, parang 2K, 10, 2K. O basta NBA. Tapos nung iniiwan ko na talaga yun. Yung com shop, tampi ka sa com shop, Pancit Canton, ubus oras, wala, iniiwan ko yun. Laro lang talaga ako. Tangina, at least mainam yung nakaadiga mo, 'di ba? May mga buluhan. Akala ko nga nung una, practice lang 'yon. Titang Gilas. One time sinama ako sa competition ng kasi may represent yung school namin. Sinama ako sa Eastwood, Yusina. Nanalo yung Fatima. Sabi ko, pag nagkaroon ako ng mindset. Ano yun, yung player tending competition yun? Player, tapos magmi-mix ka. Tapos sabi ko, parang story na ito Tapos nagkaroon na ako ng goal na one time, sasalihan ko yung sinalihan niya. Magka-champion ako. Nanalo naman. Huling laro ko na yun sa Pinas eh. Nag-champion ka rin? Yung unang-unang pinanood ko na player, 2009. Ang linaruan ko na nun, 2014. Anong Anong pangalan nitong competition na to? Yusina. Sa Quezon City yun eh. Para siyang culinary competition. Kumbaga parang Macbex, parang gano'n. Tapos,
ginanap yun sa Trinoma. Sa gitna ng Trinoma talaga. Nasa YouTube yun eh. Tangina, edi ano ka pala, kumbaga isa ka sa mga ginto ng Fatima nun. Kumbaga Parang, may, siguro, kumbaga may, siguro. hindi kasi Sa may, akin, hindi, siguro, hindi, kasi kami, ang term namin nung college nung pagka sinabi namin, tangina, isa ka sa mga ginto ng school. Kasi ibig sabihin nun, meron kang nadadalang karangalan sa school kasi. Sana So, meron. kung nag-champion ka nun, hindi tol, kumbaga, the fact na nag-champion ka, isa ka sa mga ginto. Gets mo? Nung time na yun, ano na ako eh. Sinalihan ko na pro. Pro? Professional Tapos detective. nag-champion ka nun? Ang Pukin ang ng kalaban ano. ko, Fridays, Chili's, tas lahat ng bar sa... So, ibig sabihin yung kinaadiga mo nung mga panahon na di ka nagpapapasok. Tapos kumbaga, Nagbunga, nasa collegiate level ka pa lang pero ang binabangga mo na, mga pro na. Ganun. Kinangin na to. Kasi, ano yun, pare? Guys, ngayon ko lang rin nalalaman to. Baka magtropa kami pero ngayon ko lang din nalalaman tong mga story na Nasa to. YouTube yung mga yun. Nasa YouTube lahat ng video ko ng vlog. So ano, tol? So ano mga naging syempre na ano ka ano mga naging racket mo nung mga panahon na yun? O let's say after nung graduation mo, tol. Ano mga naging eksena mo naman nun? College pa lang, pare. Jumuduty na kami sa mobile bar. 500. Nagmo-mobile 500 na a day. kayo. 500 a day, man. Ang ginagawa namin, may-ari ng mobile bar. Magpi-flare lang kami sa kasal. Talagang showmanship lang. Show lang. Iba magmi-mix. Iba magmi-mix. Kumbaga show lang talaga show kayo. lang kami. Kailangan namin magpi-flare. So, Mm. magkano? Patos na kami 300. Mm. Tapos minsan dadagdagan na lang. Hindi, tsaka sa bagay nung panahon na yun, hindi pa rin, tsaka hindi pa natin alam yung value ng ganun eh. Yun, ngayon na lang natin alam yung value natin eh, kumbaga eh. Kaya tapos punta lang kami doon, dala kami ng Tangin na tol, pagka ngayon may nagkumbida sa'yo ng player tending, tol, di naman sa base sa, kasi eto tol, bibigyan kita ng insight. Kasi kasama na sa portfolio mo yan eh, let's say, yan, nakapag-champion ka. Halimbawa, may nag-invite sa'yo na, may nag-invite sa'yo na kailangan ng show, player tending. Kasama sa resume mo yun na kung bakit ka mag-a-ask ng ganong presyo. Naintindihan mo? Halimbawa, kasi makikita sa portfolio mo, nag-champion sa ganito, nagtatrabaho sa ganito, may experience ka na sa ganito. Tangin na tol, tansya ko sa'yo, pag halimbawa may nag-invite sa'yo, siguro mahina 3,000 sa'yo isang gabi. Ano nga actually ganito yung pare, sabi nung nagtuturo sa akin dati. Ano to guys, yung sinasabi ko 3,000 MOP dito sa currency ng Macau Dati sa Pinas, nag-start kami sa 500. 5 minutes lang yun, 3 minutes, 4 minutes. Ngayon, before mga 2021, 22, mga 19, 5K na kami, 5 minutes pa. 'Di ba? Hindi kasi kumbaga alam mo na rin yung market mo din, alam mo na din. Okay, gets. Yun nga. Mahina Hindi lang naman. maganda sa Pinas, ang kinukuha nila yung mga bata-bata, hindi masyadong kilala. Kaya gano'n. Hindi, yun naman yung magiging edge mo. Kasi nga ikaw kumbaga hindi naman sa kung nung college ka pa lang bumabangga ka na ng mga pro, di ngayon kumbaga pwede mo na sabihing veterano yung sarili mo, 'di ba? Parang gano'n na nga. 'Di ba kasi college ka pa lang eh. Hindi sa pa pagbubuhat ng sariling bangko yun, tol. Ngayon naman. 'Di ba? Sa totoo lang tayo, kumbaga ngayon masasabi mo ng veterano ka rin sa eksena talaga, 'di ba? Ang peak namin nun, kumbaga era namin ng 2012. Sumali kami ng GSM Player Idol. Sa GSM. buong Pilipinas yun, 16 kami na. Alam ko yung event na yun. GSM Player Idol. Natira kami sa buong Pilipinas. Parang thousands of students. 16 lang kami natira, pare. Kumbaga, Nung natapos yung event na yun, anong rank nyo? Pang-ilang kayo bago ano? ay, ano yun eh, ang nanalo by place lang, 3. Tatlo. Tapos kami, pang yung 16 na yun, doon na talaga. Doon kukuha ng 3 first Tapos, runner-up. After ganun. ng competition na yun, doon na tumunog lahat. Kilala na kami sa mga, nag-TV show kami. Ang ganun na rin, na dyaryo kami. Ang ganun, kaya nakakatawa doon. Di ano pala, yun ang usually, yun din ang kino-content mo ngayon. Yung minsan, player, ganun. Ay guys, nga pala, kung gusto nyo mapanood yung mga sample nito ni Ryan, ilalagay ko naman sa link ng description box yung mga socials niya, so check nyo na lang doon. So kung gusto nyo ng halimbawa, yung tulad nga ng sinabi niya sa mga kasal or kahit anumang event yan, kung kailangan nyo ng mag-show, mag-flare tending, ito, hit up nyo lang si Ryan. Alam nyo na, kumbaga kayo na lang bahala mag-usap. Ay nga pala, hindi ko nabanggit, tol. Nasa Macau Bridge nga pala kami, guys. Ito, episode 13 ngayon is nandito kami ngayon sa Macau Bridge. So sa mga hindi nakakaalam or sa mga nasa Macau or Hong Kong, alam naman nila tong Macau Bridge. Pero sa mga taga-ibang lugar na nakakapanood nito sa Pinas, nasa Macau Bridge kami. Nandito kami sa end ng Taypa side. Okay, so yung kasi tawag namin dito, though isa lang naman to,
Yung sa kabila, dun sa pinaka-main talaga, sa Senado, ang tawag dun sa kabilang side ng bridge is Macau Bridge. Dito naman yung Taypa side ng bridge. So, yun. May tanong ako par. Kailan ka nang hilig sa culinary, mag-chef something ganun? Culinary. Kasi connected tayo eh. Ako sa bar. Ano tayo, kumbaga, Talagang- isa tayo ng industry. Sa industry kasi, ang bar sa chef, tropa yan eh. Oo, matik. Pag gusto mong uminom, tawagin mo ako. Oo. Pag gusto mong kumain, tatawagin kita. Mismo, yun Parang yung ganun, yun yung ano talaga. Yun talaga yung camaraderie ng isang bartender at tsaka ng isang chef. So, balik tayo sa tanong mo, tol. Ano, kailan ako Kailan ka nahilig? Kailan mo nasabi na, mag-chef talaga? nahilig? Eto, sige. Kung ikaw nung college ka nahilig, ako tol, elementary pa lang na in love na ako. Talaga? Tagal. Competition din siya. Competition. Ang nangyari kasi noon, ako noon, grade 5. So, nagkaroon kami ng, kasi di ba pag elementary yung subject na, kung ano yun, alam mo yung TLE? THE dati, tapos naging TLE. Basta yung home study na subject. So, nag-host yung mga teacher na, ewan ko parang buwan ng wika yun eh. Na nagkaroon ng ganong competition, isa sa mga program yun, yung cooking competition. So, ang nangyari dun sa competition is, 3 kategory siya. Breakfast, lunch, tsaka dinner. So, ang magkakalaban is grade 1 to 3, tapos 4 to 6. Grabe, no? Yun yung magkakalaban. Elementary pa lang kayo. Oo. So, ang nangyari nun, grade 5 ako nun. So, ang competition namin is 4, 5, 6. Grade 5 ako nun. Tapos, nalagay ako sa breakfast category. Kasi nga, kumbaga, may magre-represent eh. Kumbaga, sa isang classroom kayo, grade 4, kasi ano lang ako, sa maliit na private school ako eh. So, kumbaga, nung grade 5 kami, isa lang yung section din. Kami lang yung section. Kumbaga, talagang tutok na tutok yung mga teachers sa isang... kumbaga, konting estudyante lang kami, tol. Ano ako eh, sa Caloocan Bethel Christian School ako. So, shoutout sa Bethel. So kami lang yung ilan lang kami sa klase noon. Ano lang kami, 24. Ganong kakonti lang kami, tol. Sa isang klase, tas isang section lang kami, grade 5. Kumbaga, isa lang yung grade 5, kami lang. So, yung sa 24 na yun, hinati yung breakfast, lunch, tsaka dinner. Tapos, ang nangyari nun, tigagatlo. Tigagatlo kami. So, 3 sa breakfast, 3 sa lunch, 3 sa dinner na estudyante. So, nung panahon na yun, ako naatasan mag-lead nung breakfast category. So, okay, fast forward tayo. Araw na nung competition. Ang nangyari nun, ang niluto ko lang sa breakfast, alam mo kung ano lang, simpleng tortang corned beef lang, tol. Syempre, noong mga panahon na yun, bata pa kayo eh. Kumbaga, hindi naman nag-i-expect yung mga teacher nyo ng mga mga fine dining shit eh, di ba? Kumbaga, yung purpose lang nung competition na yun is para makita lang yung creativity tsaka willingness ng mga estudyante. Pero bago yun, ito story niyan, tol. Talagang nagtanong pa ako sa airmat ko noon. Nung panahon na yun, si airmat nandito sa Macau. Si mama ang OFW noon. So talagang hindi pa uso video call noon, tol. Wala pa naman video call noon eh. Ang ginagawa namin noon, may PC ako sarili sa bahay na noon eh. Yung dial-up pa, yung bibili ka ng pang-load sa internet. Hindi pa uso rin yung noon eh, yung mga LAN cable, yung mga nakadirekta na internet. Baka Windows 98 pa ata yun. Di naman, tol. XP naman. Tas di yun, talagang ano pa yun, tol, tatawag pa ako kay mama, nagpapaturo ko paano ba magluto ng ano. Kasi nung panahon na yun, hindi pa naman ako nagluluto talaga nun, ni itlog, di pa ako marunong maluto nun. Doon lang ako natuto nun kasi nga pinaghahandaan ko. So, sabi ni mama na, tol, magtorta ka lang, madali para di ka masunugin. Kasi ibabatihin mo yung itlog eh. Pag nag-sunny side up ka, may chance pa man na masunog mo yun eh. Tas di yun, sabi niya, sige. Tapos paano yung corned beef? Tsaka kaya pala tortang corned beef yun kasi nung bata ako, favorite ko rin yun. Na ulam, lalo na sa agahan. Masarap talaga. Kaya yun yung naisip ko na lutuin nun. So, balik tayo sa competition, tol. Fast forward, panalo ako, nag-champion ako dun sa category ng breakfast. Galing. Kumbaga, dun sa classroom namin, ako lang yung nag-champion. Yung lunch tsaka dinner, ewan ko kung nag-second runner-up or third runner-up. Pero sa klase namin, ako yung nag-champion sa breakfast category. So, nung panahon na yun, tol, sabi ko, syempre, bata ka, parang nagkaroon ka ng sense of achievement, na parang,
Sabihin ako yung pinakamagaling sa... Sa- Siyempre bata ka na. Sa lahat. 4, 5, 6, Oo, di ba? 4, 5, Sabihin, 6. mas magaling ako sa mga grade 6. Six, Kasi syempre, oo. pag ganun ka, iisipin mo, medyo walang laban sa'yo yung 4 eh. Ah. Bata ka eh. Kumbaga, ang iniisip mo na competition yung grade 6 eh. Oo. So sabi ko, tangina, mas magaling pala ako dun sa grade 6. Mga ganun pa ako. Ah. Pero ito yung ano dun, tol, kung ba't ako nanalo sa simpleng torta. Nung panahon na yon, tol, hindi ko pa alam yung creative side ko na doon pala talaga lumalabas na may creativity pala talaga ako sa katawan. Oo. Kasi nung panahon na yon, tol, hindi pa naman uso nung, lalo na syempre sa isip namin, hindi pa naman ano yung mga plating eh. Hindi ba uso? Doon ako ginudge nung mga teacher. Sa plating. Oo, kasi nung panahon na yun, nakalimutan ko na kung anong plating ginawa ko. Basta, yung mga nakikita ko lang sa mga picture-picture. Yeah. Pinaganda ko yung presentation nung tortang talong. So parang doon ako na anuhan ng mga teacher na, kumbaga, sa edad nitong batan to, kumbaga, sila nga nakikita lang nila sa picture lang kumbaga na ano ko, Creativity na, oo, kumbaga doon ko rin na unlock na, tanga na may creativity pala talaga ako. Tapos yun, doon na nagsimula na, nahilig na talaga ako sa pagluluto. Hindi pa sa pangungusina, pagluluto, pa lang ang term ko nun. Tapos hanggang sa nangyari, doon na, after nun, yung ako na yung nagluluto ng mga sarili kong nagpiprito na ako ng itlog, ng hotdog. Hindi ko na inaasa sa katulong. Pag mga ganun-ganun lang. Tapos hanggang sa unti-unti, mahilig din kasi ako kumain eh. So nagsimula ako, sabi ko, paano balutuin yung adobo? Napaturo ako hanggang sa nanganak. Bawa, adobo na, nagisinigang na. Dire-diretso na hanggang sa natuto na ako na natuto. So yun yung, doon ako talagang unang nalaman ko na gusto ko magluto. Ang tanong ko pa nga nun sa airmat ko, actually right after to nung, naalala ko right after to nung nag-champion ako nung grade 5 nga ako. Ang tanong ko kay mama nun, "Ma, meron bang trabaho ng pagluluto?" Kasi hindi ko pa nga alam hindi ko alam yung term na chef eh. Hindi ko pa alam yung term na chef nun. Kasi nga syempre pag bata ka, usual na gusto mong maging teacher, maging astronaut, Doktor, maging pare. scientist, doctor, lawyer. Yun yung mga yung mga typical na gustong maging ng bata eh, di ba? So ako, ang tanong ko sa airmat ko, "Ma, meron bang trabaho na nagluluto ka?" Sabi niya, meron. Eh syempre si mama nandito na nun eh. Di ba? Si mama opening team ng Win Macau eh. Sila nagbukas ng Win Macau eh. So, sabi niya meron, sabi ko anong tawag dun? Kasi nga syempre lawyer, doktor, 'di ba? Sabi niya chef. Yun na, after nun tamang na ako, ni chef. Doon ko na nakita yung mga putang ina, talagang mga artist pala talaga sila. Kaya pala siya tinawag na culinary arts. Kumbaga isa siya sa sangay ng arts, isa siya sa sangay, culinary arts. Kumbaga sa inyo, player tending, 'di ba? Bartending is a form of art din. Sabihin nating painting. Kumbaga isa siya sa sanga ng Malawak art. kasi. Malawak ang art eh. Malawak. Eh ako, as a bata, mahilig ako sumayaw, kumanta. Sabi ko, doon ko na-realize art, form of art din pala ang pagluluto. Tapos yun na, doon ako na, after ko malaman yun, grade 5 pa lang ako, sabi ko, tanga na, ito na yung gusto kong maging. Yun. Galing. Doon nagsimula. Yun na yung tanong mo, tol. Bata pa lang pala talaga. Mm. Actually, meron kaming schoolmate. Parang lower batch namin. Bobby Ponce pangalan. Sa school namin, di pa siya nagpipler. Talagang panlaban namin siya sa chef. Sa mga luto-luto sa Wopex, sa Mabex. Bari nakahawak ng bote. Iniwan yung pagluluto. Iniwan yung pagluluto, Nag-bartender, nag-bartending. Ngayon, okay naman siya ngayon. Bartending siya. Ano yan eh, ito kasi yan eh. Talaga. Papunta naman tayo sa etong topic na to, tol. 'Di ba? Ikaw na nga nagsabi. Bartending. Alam nyo kasi ngayon na lang kinikilala. Actually siguro recent years na lang, let's say mga 2015 siguro. Recently na lang kinilala yung larangan natin as professional eh. Kasi syempre nung mga bata tayo, tulad nga ng sinabi ko, 'di ba? Usually ang gusto maging ng bata, doktor, lawyer, abogado. Kumbaga, parang ang tingin dati sa mga kusinero or sa mga bartender, parang, tangina, sayang ang buhay mo dyan, parang wala kang mapapalat, di ba? Totoo naman, di ba? Kumbaga, aminin na natin, dati ng mga panahon siguro ng mga 2010s pababa, kumbaga, parang siya eh, hindi siya in demand Oo. course, parang gano'n. oh, tsaka parang parang course siya ng, parang, let's say, wala nang choice. Wala. Kasi, sa school namin para sa Fatima, pag once na sinabi mo Fatima, isa lang papasok sa utak ng tao eh. Nursing. Oh, mismo. Diba?
Ano, saan ka nag-aaral, Fatima? Oh, nurse ka. Mm. Ay, hindi po, FNB po, hotel, ano, 'Di ba? HRM po. Kumbaga, nung mga panahon na 'yon, siguro 2015 or 2010s below. Doon na, Ano yun minamaliit ang mga kusinero at mga bartender pero hindi nila alam. Lalo, ngayon na lang tayo talagang as in pag sinabing bartender, bartender ka? Okay ah. Oh, yeah. Uy, chef ka? Uy, ayos ah. Oo, Ngayon na chef. lang yun, tol. Ngayon na lang yun. Kasi Yung mga, dati nga, isipin mo yung mga, ngayon nga, karamihan ng, ewan ko, sa nakikita ko yung karamihan ng kalalakihan, gusto magkusinero. madami. Magbartending. Kasi ngayon na-appreciate na ng tao yung, lalo na sa social media age, Oo. na-appreciate na nila yung art form na tangan hindi pala simple itong mga to. Kumbaga, skills din to, Skills ba? knowledge din to. Saka hindi mo pwedeng i-content yung nag-o-opera yung doktor. Hindi mo Omsim. pwedeng video. Omsim, totoo. Ito yung mga chef, Ninong Rai, Gordon Mm, Ramsay. mismo. Talaga napapakita yung ginagawa. diba? Mismo. Tsaka ano lang isipin mo na lang tol. Kayo sa inyo, 'di ba mga as a bartender, 'di ba parang somehow ang tawag na nga rin sa inyo mixologist, 'di ba? May mga term na mixologist na May mga term na mixologist na. May Mm. mga para kaming bartender, player bartender, mixologist. Tapos yung mixologist, marami yan. May molecular, Oo, may mga gastronomical pa. Dami pa. Guys, yun yung sinasabi namin na itong larangan namin is hindi siya simple. Kumbaga siya siyensya rin basta-basta, to. man. Kumbaga kailangan din may puhunan yung mga utak namin na hindi siya kumbaga kami nga sa kusina ang tawag sa amin kami yung doktor ng pagkain Kami yung mga doktor ng pagkain. Bakit kamo? O akala nila simpleng pagluluto lang yan. Guys, nag-aaral din kami ng nutrition. Kasi inaaral namin yun, yung nutrition. Kumbaga, ano yung... Kaya ako, limbawa, may nagtatanong sa akin yung ibang tropa ko na, tol, medyo may sakit ako sa ganito or mahina yung tuhod ko or what, ano ba dapat kainin. Guys, parte ng trabaho namin yun. Dapat alam namin yung basic nutrients ng mga ingredients na ginagamit namin. Like for example, basic na lang, banana, saan siya mataas? Potassium. O, diba? Yun yung mga kailangan alam namin yun kasi may ganong side ng may ganong side ng pangungusina na hindi lang kami basta nagluluto, guys. Kumbaga, lahat ng ginagawa namin all throughout sa techniques, malalim tol. Kumbaga, ano siya ngayon na nga lang kasi na-appreciate yung art ng pagluluto tol 'di ba? Ayun. Ito naman tol, maiba tayo. Nagtrabaho ka sa Pinas, 'di ba? Oo, man. Saan ka nagtrabaho nun, tol? Let's say, nakailang trabaho ka sa Pinas? Dami, pare. Nag-start ako sa hotel on call Bangkete. Tapos, hindi ko talaga gusto ko talaga sa bar. Tapos, nag-resign ako. Punta ako ng Malate. Meron akong kaibigan na mag-resign din sa club sa Malate. Nandito rin sa Maoyan, pare. Sabi niya, Sino ang pangalan nun, tol? Si Cristel. Oh, shoutouts kay Cristel, Nasa tol. MGM yun. Pastry MGM. chef yan, pare. Pastry chef. Player bartender na babae. Tapos nag-pastry chef. Puta, Bangis, kargado pare. yun, tol. Kargado. Pwede mong dalhin yung kahit saan sa hotel. Tinawagan niya ako. Sabi niya, naghahanap ako ng kapalit ko. Tropa. Sabi niya, pwede ka ba? Sige, punta ako dyan. Pagkita ko yung ambience, pare, clubbing. Sobrang solid. Yun yung buhay ng player tender, Yun tol. yung peak, pare. Tapos pagdating ko doon, start ka na bukas. Sabi ko, sige. Pag-start ko Saan to? bukas. Malate. Sa Malate. Cocobo. Sa may circle doon. Start ko bukas. Dami. Talagang bata pa ako noon. Fresh grad. Bakbakan. Kumbaga, sabi ka pa, ang gusto mo lang makatapak sa Oo. eksena Kasi pagpasok mo ng bar, akala ko, titimpla ka lang, serve ka. Hindi pala. Ikaw sa beer station, sa cocktail station. Oo, doon ka na namulat na may Oo, mga investor ka. station. Sabi ko saan ako, hindi mo muna sa beer. Pare, sa ganong club, hindi pwede magbukas ka ng beer na, alam mo, bukas Oo, bukas ba? Kailangan mabilisan. Kasi ilalagay mo sa bucket. Yung tape mo sa mga palabas, yung pak. Totoo, Yung man. nagpuputukan, Ganun, tol. yung mga Kailangan, sa amin kasi talaga may tools ka din. Pang bar opener, wine opener, talagang beer opener talaga, kailangan mabilis. Tapos doon na nahasa, tapos gusto ko naman sa cocktail. Yun, chinaga ko yun. Sabi ko, sir, pwede na ba ako mag-cocktail? Hindi, diyan ka muna sa beer. Kasi umay na ako sa Hanmig. Pero open ako sa Hanmig After mga... Cocktail kasi medyo may timpla na After 2 months, ayun na. Dito ka na. Sige. Doon na ako tuwang-tuwa. Kuha ako ng iba-ibang baso. Lahat gagana ng utak mo Kasi hindi pwedeng, kunyari, yung margarita, hindi mo pwedeng ilagay sa ganitong baso. Oo, may specific na baso siya. Margarita glass, kung tawagin. Yung server, orderan ka. Yung tao sa bar, tapo orderan ka. Sasabog ka Oo, totoo.
malawak talaga dapat yung ano mo, alam mo lahat, kabisado mo. Minsan, di mo na tinitingnan. Oo, kumbaga muscle memory na lang din. Muscle memory. Tapos ang malupit pa nun, timpla mo, hugas mo ng gamit, Serve mo pa. Oo. Serve mo pa. Kaya okay naman. Ganun yung unang first job ko. Kasi iba rin kasi yun eh, yung ikaw pa yung magsaserve. Ito guys, yung mga sinasabi namin detalye. Pag ang makakaintindi nito kasi yung nasa same industry namin na iba yung pag sinabi mo serve mo pa. Kasi syempre kaputukan ng service time, let's say busy. Gagawa ka, pak. Tapos ikaw pa yung magsaserve. Tapos babalik ka ulit sa gagawa ka ulit ng order. Guys, hindi siya, kailangan presence of mind yun. Sobra. Tsaka pangalawa, lalo na nakaharap ka mismo sa guest, bartender ka, tangina hindi mo pwedeng ibalagbag ng bigay yun. Puta, matapon mo yun, mabasag mo yun. Tapos ka na, kumbaga complain ka na, ganun. So, iba yung sinasabi namin na detalye na puta, order ka na, tapos serve mo pa. Malapit nun, par, babayaran ka pa nung nasa bar top, pupunta ka pa sa cashier. Susuklihan pa. Yun, sa pa yung putang ina. Lalakad ka eh. Pagbalik mo yung docket mo, sobrang haba. Yung saglit na ganun. Saglit lang, ang dami ng order. Sabi nga nila eh, pansinin nyo, ang daming resto bar, di ba? Kasi, totoo lang, ang buhay talaga nasa alak, tol eh. Di totoo, di ba? Eto, isipin mo, tol, lalo na ng pandemic, balik lang tayo ng pandemic. Tangina, may mga tropa ako, tol. Isipin mo, syempre, tipiran eh. Syempre, libaw, naka-budget yan. Ulam, libaw, delata lang. Libaw, may araw na yung ibang tropa, ang ulam sa isang araw, delata. Tapos bukas, tayo. Kumbaga may mga ganong tropa, yung mga saktuhan lang din sa buhay. Saktuhan lang pag pandemic. Pero dito ako magtatawa, tol. Pukinig na pag may inuman, may pera, tol. Naglalabas, no? Oo, tol. Doon mo nga masasabing, tol, ang nasa alak ang buhay. Kaya mga negosyante, tol, mas okay yung yung hindi ka lang restaurant, yung basta may resto bar ka, may sinuserve ka pa rin na alak, may alak talaga. Nandun ang pera, tol eh. Nandun ang pera, nasa alak eh. Tsaka, isipin mo nung pandemic, tol. Pagka nagkakalabasan ng alak, overpriced eh. Kasi nga pandemic eh. Overpriced pa yan, Tangina ang isang case ng Red Doors nun, puta, 1,000. Hindi lang 1,000, parang 1,2. May pera na ilalabas. Pero may pera, pero sa pagkain, may budget lang na. Tangina, dilata lang tayo ngayon, tol. Pero pag inuman. Pag inuman po, kahit, sige, 3H ako. Pandemic, tol, magti 3H ka. Tangina, nung panahon na nga yun, pagka, mabigat yun. ginagawa namin nung kasi, pagka, di ba, sa atin on and off ang lockdown eh. Pagka nagbubukas, tol, i-stock talaga kami, tol. Ang ini-stock namin, kasi medyo mahal nga Red Horse eh. Ini-stock namin, tol, Alfonso tsaka gin. Oo, pero overpriced pa rin, syempre. Overpriced pa rin. Pero tangina talagang pagka-open, tapos may nagbebenta alak po, unahan talaga yung mga tropa nun, tol. Tapos ang ginagawa namin, konta ka na lang. Parang, tol, meron akong nakakuha dito, 6 na bote ng gin. Dito ka na. Hindi kasi tol, nung panahon na yun, lalo na sa atin sa Caloocan, sa Grace Park ang bilian ng alak eh. Ewan ko, diba? Sa Grace Park. Nakabalot-balot pa nga yung bilian ng alak. Tol, doon pagka nag-open sila tol, talagang pila yun, lalo na nung lockdown. Kaya yung makakuha ka lang ng 6 na bote ng gin, tol, swerte ka na noon, diba? tol. Makakapag-stock ka na ng 6 na bote. O yun, tol, balik tayo sa trabaho, tol. Unang trabaho mo sa Pinas, tol, magkano sinasahod mo nun? Anong taon to? Mga 2013. 1 year din ako dun. Mga sinasahod dun, parang minimum something. Mga 400 plus pa ata yun. Ang per day? Pero may pera. May pera sa bar, pare. Tips? Araw-araw may pera sa bar. Hindi ka mawawalan. Sarili mong diskarte, tas may tips ka ba? What I mean, alam na ng mga bartender yon. Pag dumiskarte ka sa bar, tas bartender ka, mahina 1,000. Oo, tol. Mahina talaga 1,000. Tsaka sa Pinas kasi hindi naman uso centralized. Hindi uso centralized. Hindi uso centralized sa atin eh. Siguro, pag may nakuha ka, eto, ibubalikan ko na. Hindi, lalo na sa mga ganong maliliit na bar lang naman eh. Hindi uso talaga centralized sa ganon, tol. Diskarte yan talaga. Kunyari, kung gusto mong centralize, bigay mo, kunyari, nakakuha 1,000, 300 sa tropa. Sa akin 700. Umaga may parte ka pa rin. Parang di ka na lang huwag ka na lang diba? Kasi may sa bar namin, meron kami malaking tip box doon din nalagay lahat. Tapos umaga, binahati-hati yan. Tapos hindi nila alam. Siyempre, may kargado ka din na Hindi, tol, naman na yun eh. Totoo lang. Ako, lalo na sa panahon ngayon, tangan hindi naman nabago yan kahit sabihin natin yun eh. Wala na yun, tol. Kumbaga, alam rin ng mga nasa yun. Tsaka, in the first place, let's say,
ano yun eh, kumbaga, yun nga, diskarte mo na yun eh. Tsaka ang akin, hindi lang naman ikaw ang gumagawa. Anong takin, ang dami gumagawa. Dami, dami. Sobrang dami. Tapos yun, tolo, sige, 400 per day. 400 plus. Tapos nung panahon na yun, Malate, di ba? So babiyahe ka nun pa Valenzuela. Ano sakay mo nun? Isang jeep ka, Malanday. Ano, ang Malinta exit kasi ko. Malinta ka. Na ako ng Nova, tas Valenzuela, Caloocan. Ilan sakay ka nun? Ang ginagawa ko, NLEX, from Malinta to Monumento, Monumento LRT, baba ng Pamalate. Tas lakad na lang. So tatlong sakay ka Tatlong basically. sakay, Nung panahon na yun, sabihin natin ang pamasahe nun, anong taon to? 2013. Sabihin mo na ang jeep minimum per 7. 750, mga ganun. Mga ganun siguro. Oo. Tapos 400 per day. Oo. Tangin na tol, ito, sumahin na lang natin. Sa isang buwan, may natatabi ka? Meron, pare. Kasi Nakakapagtipid na. that time may AC na eh. Ay, hindi, tsaka may tips nga pala kayo. Oo, tol. AC na. Kumbaga parang, magkano sasahurin ko ngayon? 5,000. Okay. Okay lang. Okay lang. Meron oo. ako eh. Ganun. Tapos may AC ako eh. Okay lang. Kayo pala malakas talaga kumita. Nung kasi sa amin talaga, nun, pare. nangasahan lang namin yung tips sa isang buwan eh. Oo. Wala kami nung ganung tips eh. Tapos centralized nga eh. Kusina, back of the house kasi. Meron talaga, man. Kaya, noong time na yun, may matatabi ka talaga. Oo, malaki nga rin. Kaya pag pupunta ako sa school namin sa Fatima, nililibre ko eh. Oo. Mga estudyante, mga tropa. Yung dati naman pag nanlibre ka lang, puta, merienda RC lang. Oo, pare. Solve na mga tropa. Ano yun eh? Puso nung kwek-kwek. Oo. kwek-kwek, Mababaw lang ang turon, kaligayahan ng mga Oo, tropa. pare. Lalo na basta libre. Tapos Tangin na. painom ka konti. Ganun. Tapos tol, anong taong ka napunta ng... Saan ka ba? Bukod sa Macau, nag-ibang saan ka pa Nag-Malaysia ako. Malaysia? Pare. 2000, after ko nung 2013 dun sa club, nag-apply pa ako sa ibang trabaho. Tapos after nun, nag-Malaysia na ako. Ilang taong ka sa Malaysia? Ang real plan talaga nun, magma-Malaysia ako, tatawid ako Singapore. Gets. Kaso nagkandaleche-leche kami sa sa Malaysia. Ano to, visa? Oo, kasi ang nangyari, nag-apply kami sa agency sa Pinas. Sabi ko, sige, first time ko mag-OFW. Bartender talaga. Medyo ang ganda ng bigay. Oo. Parang nasa 40-50 ganun. Oo. That time, malaki na yun. Tapos dito lahat. Mm. Sige, laban. Tapos pagdating namin ng Kuala Lumpur, hindi pala kami dun sa Kuala Lumpur. Sa Johor Bahru pala kami. Kumbaga malayo sa Kuala Lumpur yun. Pero kumbaga, sa kontrata nyo nakalagay Kuala. Hindi, ang nakalagay talaga Johor Bahru. Pero nagtataka kami, ba't kami dinalagay sa Kuala Lumpur? Kasi pwede naman Singapore. Kasi malapit, parang Macau, lang din. Hong Kong. Tapos eto na, simula na. Pagdating namin doon, hindi pa gawa yung bar. Gawa Kumbaga opening team na gawa opening lang team. restaurant. Ano yun? Restaurant, retail, tas bar. May mga nauna ng mga Pilipino doon. Tas kami, tumambay pa kami ng isang buwan sa isang apartment doon. Wala kaming trabaho. Pero bayad kami, isang buwan. Sarap. Tas sabi ko, Tamang gahala lang, no? okay na, di gawa na yung bar. Tas nalaman namin, yung visa pala namin is cleaner. Hindi kami F&B kasi bawal pala yun sa Malaysia. Pero ang pinatrabaho sa inyo is ano? F&B. Pero paano yung sahod nun? Nakapantay sa cleaner? Hindi, talagang sa kung ano yung pinaranasan. Kumbaga, nilagay lang sa kontrata na cleaner para lang, kumbaga sa kota. Oo, kota namin cleaner. Pare linggo, day off namin, 8 kami. May tumawag sa amin, nasa parang dormitory kami. Huwag kayo lalabas. Nag-grade yung immigration sa Malaysia, pare. Yung mga naka-duty, pinulot, kinulong. So, teka lang, tol. Pare, So, yung agency na to, legit naman. legit, Ang problema, yung yung kontrata. nasa Malaysia, ang problema. Ah. Kumbaga parang, ako yung agency sa Malaysia, kukuha ko ng ganyan, ako na, blablabla. Tapos ako nang bahala sa visa dun sa Malaysia. Ito yung agency naman dito, okay, sige. Oo, kumbaga Oo. sila na kasi bahala. Oo. Yung, kumbaga, ang sumablay, itong parte ng Malaysia. Oo. Kumbaga parang, pinilit nilang open yung restaurant nila, kailangan nila ng tao. Kumuha silang visa cleaner, tapos kami F&B. Ano yun, parang nalaman ng immigration. Parang yung mga tropa namin na katrabaho namin, parang nakulong. Paano natubos yun? Wala, isang buwan yun, nakulong sila. Putong ino, grabe. Tapos kumbaga parang araw-araw talagang pinapalo up ng amo namin kasi medyo mataas yung amo namin din para lang makalaya sila. Kasi cargo nila yun, tol. Tapos that time, kailangan mag-operate yung restaurant sa Qatar. Pare, 8 lang kami. 8 lang kami. Bar, tatawid ako sa steward.
sa bar, tatawid ako sa steward, talagang palit. Set up ng table lahat. Mm. 8 lang kami. Pero, tapos ang nangyari niya, natatakot kami. Sabi ko, boss, baka bumalik. Kami naman madali. Sabi ng mayari, hindi na yan, ganyan, hindi na. Hanggang sa umabot kami ng mag-iisang taon din kami, almost isang taon. Ganun ang paano. Tapos yun, after nun, umuwi ka ng Pinas. Hindi akong Pinas, man. Hindi akong Pinas. Ano na yun, 2015, then nagtrabaho ako sa Buddha Bar, Manila. The best yun, din ako natuto talaga. Oh, shoutouts doon. Tanga na, pagka lumapag kami doon, baka naman. Shoutout kay Sir Clayton, ni Alius, si Sir Mike, kay Jello, yan, mga kasama kong bar. Nandun pa rin sila? O wala na rin? Wala na, sarado na? Kanya-kanya na din. Sikat na yun, yung ano na. Pero yung bar na yun, nandun pa? Sarado na. Pero sikat yung dati, man, solid yun, laki. O tapos, after nun, yun na. Macau na. Ang lapit ng Icon dun, walking distance lang. Sa Makati. Makati Ab. Icon, apply ako. Win Palace. Ayun na, I mean. Tapos yung kasama ko sa Malaysia, inaya ako din. Apply kami. Pare, tapos sabi ng ano dun, punta kayo sa SMX na umaga. Pagpunta namin. Doon yung mga jabber eh. Pagpunta namin ng SMX, pero hindi, yung tao, kala mo may concert eh. Butol, tangano. Sabi ko, wala na, dito na kami. Naka-coat and tie, kompleto. Ayun, tawa naman ng Diyos, natanggap. Tapos 2016, lipad na. Hindi, doon na yung doon na lalabas yung experience mo kasi. Oo. Kasi isipin mo sa 1,000 na nag-apply, tol, ilan lang yung makukuha. Kumbaga, yun talaga yung doon mo na makukuha yung, kumbaga may international experience ka ng panahon na yun. Saka ang laking tulong nung mayroon akong player bartender skills. Kasi tol, hindi naman marami hindi naman marami yun, tol. Konti lang ang player marunong mag-player. That time konti lang. O bakit dito sa Macau? Tapos ilan lang rin naman ang marunong mag-player dito sa Macau eh. Tapos ang daming achievement. Hindi naman madami, Hindi, yun nga, yung kumbaga, kasama sa ano mo yun eh, kasama sa profile mo yun eh. Kung ba't ka i-hire ng isang kumpanya eh. Kumbaga talagang patibayan ng CV. Patibayan. Tapos may nag-interview sa akin, patingin ako ng video mo. Sabi ko, wala pa akong video, pero may dala akong bote shaker. Live, no? Parang inanong ko talaga. Mas okay yun. Pero hindi dito sa Macau, sa ibang bansa, parang Dubai ata yung cut. Pero mas okay yun. Pero ako, dami. Kinabukasan, tanggap ka na. Pero hindi ko tinanggap. Ang tinanggap ko itong Macau kasi mas sahod eh. Alam mo naman natin yun. Bigayan dito, kaya. Sa mga, kasi may mga nagko-comment din sa akin eh. Ano daw, Middle East din daw magandang bigayan. Yung mga nagko-comment, kahit basahin mo ibang comment dun sa isang video ko, na ano nga daw, malaki din nga raw ang bigayan, ganito. Siyempre, hindi naman na para mag-reply ako ng isa-isa. Pero kung alamin nyo na lang din. Tsaka kasi guys, hindi lang naman dun yun eh. Titignan nyo rin yung cost of living eh. Sorry, hindi ko pagpapalit. Hindi talaga. Sabi nga nila, pag umapa ka sa Macau, lalo na kung kung ang gusto mo is OFW ka, tapos gusto mo magandang pera talaga. Pag once na nakatapa ka ng Macau, hindi ka na magta-try ng ibang bansa. Ang lapit pa sa Pinas. Yun na, exactly. Ticket-wise. Ticket-wise, ang mura. Yeah. Diba? So, anyway, nandito ka na sa Macau, tol. Na-experience mo yung Malaysia, nakapagtrabaho sa Pinas as nasa Macau ka, tol. Anong para sa'yo ang pinagkaiba ng... ito na lang, para hindi na tayo lumayo. Ano pinagkaiba ng pagtatrabaho sa Macau kaysa sa Pilipinas, tol? Lifestyle-wise. Balance dito. Mas balance yung... Balance sa'yo in what way? Dito kasi, nung trabaho ka sa Macau, pag sinabing 8 hours lang ba? May 1 hour break ka pa, so 7 hours ka lang tatrabaho. Mga 45 minutes break, mga ganun. Tapos paglabas mo, pwede kang mag-exercise. Dami. Kumbaga magagawa mo iba mong gusto. Magagawa mo lahat. Ang Pilipinas kasi, pag out mo ng umaga or pag out mo, right ka uwi ka na eh. Kasi, talo biyahe pa. Ilang oras ang biyahe, tol? Healthy. Tapos, kasi sa Pinas, hindi ka naman basta-basta, hindi ka gaya dito na paglabas mo. Yun na yun. 5 minutes lang tayo naglakad dito. May jogging ang diba? Pwede ka mag-jogging dito, pwede ka mag-bike. May rentahan ng bike. Mismo yung ginagawa natin, guys, parehas kaming may full-time job. Sabi ko nga kanina, parehas kami ng company. Pero nagagawa namin yung ganito. Kasi may oras, di ba? Yun yung sinasabi ni Ryan. Sa Pilipinas kasi, kakainin yung oras mo ng travel. Like, example, mag-work ako sa Makati, out ka ng... tapos ka dun, Valenzuela. Out ka ng 7 ng gabi. Rush hour yun eh. Omsim. Palit mo kakainom sa MRT bar. Palit mo ka, pagbaba mo ng MRT,
Baba ako SM North, sakay pa ako ng bus, pipila pa ako. Kumbaga pagod ka na rin pag uwi mo eh. Sabihin na natin, Pagod ka sa trabaho, pagod ka pa sa biyahe. 3 hours, 2 hours biyahe ko nun. Traffic, Araw-araw yun, pila, tol. araw-araw Usual. yun. Oo. Tas, Kasi naranasan ko rin yan, tol eh. Kasi after graduation ko, pero may tawag na ako dito noon after grad. Meron na. Ngayon, ang akin kasi, ayoko ma-culture shock. So gusto ko kahit paano maranasan ko magtrabaho muna. sa Pinas. So, ano kami, nagtrabaho sa Kyochon. Yung fried chicken restaurant na Korean. 'Di ba may Bonchon, may Kyochon. So, nagtrabaho doon. Kami nag-open ng Estancia branch sa Capitol Commons. So, yun, tangina, ganun din tol biyahe. Siyempre, Caloocan ako. Sakay ko pa EDSA. Layo. Kung gininginang yan. Pagbaba mo ng pangalan nito. Yung sa may stasyon ng LRT to sa sa SM Mega Mall. Roosevelt. Roosevelt ba yun? Hindi Roosevelt. SM Mega Mall? Oo, ano nga ba yun? Ano bang station yun? Yung sa may may sakayan ng papasig na. Buendia, Guadalupe, Sige pa. Ortigas, Kamuning, Cubao. After ng Ortigas yun eh. Ano nga bang pangalan? Boni. Hindi tol. Ano nga bang pangalan to? Sa may Mega Mall. Ortigas kasi yun sa Cabo. Hindi. Sa may Robinsons. Ortigas Buendia lang naman yun eh. Meron pang isa after ng Ortigas eh. Anong pangalan nun? Parang Kalimutan ko. Commonwealth ba? Hindi. MRT, di ba? Station na MRT. LRT2. LRT2. Hindi ako may isip. Ay, MRT2. MRT pala, MRT. After ng Ortigas yun. Yun, no, basta After doon ako Ortigas. isipin mo tolo, tapos mag-jeep pa ako Jeep pa Pasig. Papasig. Tangina sabi ko. Tapos may araw pa na sobrang traffic. Tangina minsan 4 na oras tol kulang. Sobra. Kaya hindi ngayon lalo na nung nakapagtrabaho nga ako sa ako. Yun yung maganda kasi na at least kumbaga kahit sabi mo may tawag na ako, so pwede naman nang na lang ako eh. Pahinga ko na lang to kasi pag ko naman tuloy-tuloy na trabaho. Pero hindi, nagtrabaho pa rin muna ako. At least ang akin nung kagandahan na nakumpara ko siya at the same time naging thankful ako sa trabaho ko. Kasi ang iisipin mo lagi tol, tangina kung sa Pilipinas to, hindi ko kikitain to tapos pagod-pagod pa ako. Kumbaga nagkaroon ako ng appreciation sa kung anong trabaho ko ngayon na kailangan kong pahalagan, kailangan kong pagbutihin. Kasi kahit anong mangyari tol, di mo kikitain sa Pinas eh. Pero let's say na lang kitain mo sa Pinas, pero yung yung lifestyle pa rin, yun lang sa traffic lang tol eh. Hindi ko pagpapalit yung traffic ko dito sa traffic sa Pinas eh. Wala. Saka laking tulong ng bus company. Oo, shuttle bus. Shuttle bus ng company. Hindi mo na iisipin kung saan ka sasakay, anong sasakyan mo, anong Baga, kailangan mo na lang pumunta doon ng oras, sa schedule. Schedule na lang. Yun yung maganda. Kaya ganun kalupit dito. Tapos yun nga, sahod, di ba? Oo. Layo ng diferensya. Layo talaga. Madami kasi ring may mga nag-comment din na yun nga raw, sa hindi lang, basta ewan ko sa bansa pa yun, basta yun nga, kumukubra nga daw ng 120 to 150 o 150 to 200. Pero yun, isipin nyo yung cost of living. Tsaka pangalawa, yung bang 150 to 100 na yun, malinaw na 8 hours lang ba yun? Diba? Sa atin, hindi na lang namin di-disclose yung sinasahod namin, pero alamin nyo na lang. Pero, yung sinasabi nyo yung presyo, kinikita rin namin, plus yung lifestyle, diba? 8-8 lang. Yung Icon Solution sa Facebook, nandun yung salary. Yun nandun yung estimation. Naka-USD pa yun ha. Makautotos naka-USD. So yun guys, shoutouts din sa Icon. So kung makapapanood doon ng Icon. May mga tropa din kasi ako sa Icon. May mga naging tropa na ako sa Icon. Shoutouts kay Katrina ng Icon yan. Tropa yan. Kung gusto nyo mag-apply o lapitan nyo si Katrina, tutulungan kayo yan. So kung curious kayo magkano sahod, nandun sa Facebook page nila. Ito naman tol, maiba naman tayo. Anong nagtulak sa'yo para mangibang bansa? Para maging isang OFW? Pare breadwinner. Panganay ako eh. Tapos mayroon akong kapatid. Okay naman, na-graduate na. Kasi kailangan talaga man. Kailangan talaga na alam mo yung... Kasi sa Pinas, balik pato lang eh. Totoo. Alam mo yung parang papasok ka, bayad ka ng bills, tuition fee nito ng kapatid. Pinagandaan ko na yan. Kumbaga parang sabi ko, kung pag-aaralin ko yung kapatid ko, hindi kaya nang nasa Pilipinas ako. Inolpo ko din eh.
Nasa Olpo din si Utol. Sabi ko, sige, kailangan ko mag-ano. Tsaka yung hood namin sa Pinas. Alam mo yung mga hood sa Pinas tabi-tabi. Paglabas mo dyan, may kanya-kanyang Kamanaba. Kamanaba natin. Ganun yung ano natin eh. Parang ganun talaga. Sabi ko, kailangan ko mag-ano. Sa ano ko eh. Paano ba? Gusto ko yung nag-explore ako sa ibang lugar. Yung talaga trip ko. Napaka-independent ko that time college ako. Pero yung para, bahay ko, Valenzuela, di ba? Parang nakikitulog ako sa dorm ng tropa. Saan? Sa Fatima. Fatima, Valenzuela lang din yun ha. Hindi ako umuwi, parang gusto ko naman. Gusto mo magsolo? Oo, gusto ko magsolo. Tapos one time, yun na, punta ako ng trabaho mobile bar, tapos punta ako ng ano. Ako lang, solo lang, parang ito yung gusto kong gawin. Parang ganun. Tapos naisip ko mag-OFW nga, kasi malaki daw yung ano. Kitaan. Saka nung nag-Malaysia ako, na-enjoy ko eh. Hindi kayong talagang kaya ka nagpunta doon is para talagang kumayod talaga. Na-enjoy mo din? Na-enjoy ko din kasi naging tropa ko, ibang lahi. Malaysian, Indian, ganun, Chinese, Malay. Okay sila. Okay pala sa mga... Ganito pala pakiramdam ng may ibang lahi na tapos yung ano, kaibigan. ang maganda nun, nabibili mo yung gusto mo, tapos nagagampanan mo pa yung bilang... Nakakapag-ipon ka pa. Nakakapag-ipon ka pa, nakagagampanan mo pa yung pagiging breadwinner mo. Tapos airmat din, kailangan din ng suporta. Tapos nung nagmakaw ako, unang sweldo ko, sabi ko, damn, iba to ah. Iba yung pera, di ba? Iba. Sabi ko, sige mag-enroll ka. All po ka na. Enroll ka. 4 na taon to. Tapos tuloy ikaw rin nagpapabaon sa kapatid mo bukod sa tuition. May mga... Tungin na tulong sa loot. Ano din, airpat, airmat, gano'n. Tulungan lang. Galing. Kumbaga parang si airpat, bills, bahay, bills, utang, gano'n. Tapos ako sabi ko, ako nang bahala sa kapatid ko. Kumbaga akin na si Utol. Akin na si Utol. Kasi nung time nyo, ako, pinaral nyo ako. Ako naman ngayon sa kapatid ko. Dire-diretso na yun. Pero hindi ka naman inobliga. Hindi naman. Kumbaga parang, ano na ako eh. Kumbaga parang mindset ko na Kumbaga yun na lang rin yung bawi ko. Bawi mo sa magulang mo. Ito na yan, bawi ko. Yun naman yung maganda. Tol, kasi ito naman. Kusa. Ito naman ang masasabi ko about dyan. Kasi 'di ba, alam mo naman yung kultura ng Pinoy tol eh. Yun lang yung kung ganun, okay lang. Kasi kusa mo eh. Kusang loob mo na mapa ako na diyan. Ako na bahala diyan. At least kusa mo kasi merong mga kaya ako natanong kung inobliga ka ba eh. Which is sa akin naman, hindi ko rin naman masisisi kasi may mga lalo na yung mga generation ng parents natin, nabuhay talaga sila sa ganung mindset eh. So hindi ko rin para i-condemn 'yun. Naiintindihan ko rin sila. Nagigets mo sa mga nakakapanood yan, sinasabi ko, naiintindihan ko rin sila kung ba't ganun kasi iba rin yung yung binuhay nila eh. Lalo na kung pangkaraniwang pamilya lang rin sa Pilipinas, alam naman natin. Kaya nga nasabi yung typical na kulturang Pinoy. Iba. Pero ang maganda nga, yun nga, at least di ka inobliga. Kasi sa atin, tol, ako, hindi naman sa pag-ano, hindi lang dito sa Macau, sa lahat ng OFW sa kung saan mang bansa, may mga ganong sitwasyon, tol, yung talagang kaya nag-ibang bansa kasi talagang obligado, tol, na, graduate ka na. Ikaw naman ng, may ganun eh, 'di ba? Hindi lang sa Macau 'yon, tol. Siguro sa mga panood na OFW nito, maraming ganung sitwasyon na lalo na sa yung generation natin na dami. Alam mo 'yon, yung parang sumalo ng problema ng pamilya. Parang ginawang investment yung anak. na which is unfair at one point kasi di naman ginusto rin nung ng anak niyo yun eh, 'di ba? Pero yun nga, sabi ko nga, kasi ako, isa ako sa mga OFW na lumaki na never ako inobligan ng airmat ko eh. Maganda. Hanggang ngayon, tol, hindi naman ako yung kumbaga, usually nga, ang padala ko lang din kay airmat, lambing nga lang rin eh. Kasi si mama, kumbaga, hindi niya ako inobligan na ever since talagang siya eh, yung tipong, kabala. Ganun. Tapos halimbawa, padala ako kada buwan, pang sini mo, pang money pedi mo, pang gas mo, yun na lang, ganung shit na lang. Yun. Ganda. Dati nga yung kapatid ko, graduate ng high school. Sabi niya, kuya, mag-exam ako sa PUP mag-exam ako sa Pamantasan ng Lodz. Hindi, kung saan ako, doon ka. Kasi hindi pwedeng kung ano yung naranasan ko na, syempre, yung Fatima naman, university yan eh. Ako baga gusto niya mag-scholar. Baga parang ganun. Kasi may rin, cum laude, utol ko. Talino pala talaga. So, hindi pwede. Sayang yan. Dapat kung saan ako doon ka. Yun,
Kaya tumagal din ako sa win dahil dun eh. Parang, ito na yun. At saka, tol, gusto sabihin ko ba dito? Iabi mo. Sabihin Ikaw ko, bala. iba talaga pera sa win, tol. Na nakukumpara mo na ngayon, di ba? Oh, parehas tayong galing ng win. Parehas tayong nasa Londoner, tol. Layo ng diferensya, di ba? Nung dumating ako sa trabaho, ba't umalis ka pa? Yan lang. Wala eh, dito ako din nala. Kaya masaya naman ako dito. Kaya tumagal ako. Tsaka tol, hindi naman natin masasabi yun eh. Kumbaga panahon na magdidikta eh, di ba? Parang hindi mo masasabi panahon eh. Tsaka hindi ka rin mag-grow kung nasa isang comfort place ka lang. Saka nung nasa win ako, sinabi ko sa sarili ko, mapapag-graduate ko si utol ko dito. May ipon pa, parang may extra pa, ganun. Ano posisyon mo nun? Nung Junior start ako, bar? Junior bar. Junior bar talaga. Takin na malaki pa rin yun tol, kahit junior bar Okay pa din, nung time na yan. Tapos after, Sahod ng junior bar. tapos may nag-promote sa akin. Oh. May nag-promote sa Saan na-promote? Na-promote ka sa win? Palace. Parang anong nangyari, sumali kami ng competition sa WOFEX. Nirepresent namin yung Win Palace. Tapos the next few months, na-promote na kami. Teka, saan ka sa Win Palace? Una, casino, CSB. CSB. So, solid ko nun. Saya. Alam mo yung pagpasok ko dun, solid kasi dahil Pilipino. Hindi pa tayo marunong. Hindi talaga ako marunong mag-contest that time. Hindi pa nakakaintindi. Na-enjoy ko talaga. Tapos nagkaroon ng opportunity na maging outlet ako. Nag-Palace Cafe ko. Palace Cafe. Restaurant. Doon ako tumagal. Okay din doon. Kasi ano yan eh, paano ba? Kasi ako tagawin din ako dati, kaya alam ko yung kalakaran eh. Kilala mo si Kuya Richard? Oo. SW. Galing. Mga kasama ko sa teatro dati yun. Teatro ba? Oo, tol. Kami yan. Kaya tanong mo na lang din ako sa... Kaya yung sinasabi mo kanina magtropa mga chef tsaka bartender. Totoo. Isa kami sa magtropa. Totoo talaga. Kami ni Kuya Richard. Shoutouts kay Kuya Richard. Solid yan hanggang ngayon. Totoo talaga. Alam mo yun yung mga tipo ng mga nakasama mo na kahit ang tagal yung di nagkita pero pag nagkita kayo parang solid, pukin ng ina mo. Ganun yung solid. bati yan. Bardagulan. Yung kumaga napakisama mo rin talaga ng maayos, solid tol. Yan, solid. So yun, tol. Teatro pala. Ayos din pala no kasi ang daming ganyan dito no, yung actually hindi lang dito eh. Sabi ko nga maraming OFW na story ang breadwinner eh. So ako saludo ako sa mga ganun tol, yung talagang nakakapag-provide. Ang swerte nga lang natin is katulad nga ng sinabi mo, nagagawa mo pa rin yung gusto mo at the same time na nakakapag-provide ka, nakakapag-ipon ka pa. Pero alam mo yun, ang laking saludo ko dun sa iba na talagang wala tol. oras sila. Alam mo yung dalawa trabaho. Kasi may mga ganun eh. Dito lang tol, may mga kilala akong ganun yung talagang Ako din. isipin mo tol, araw pa lang ng sahod, puta, ang tira na lang budget. Sabi ko, nabubuhay ka rin tol. Yun ang medyo mahirap tanggapin ngayon. Kasi ang sa akin tol, pag hindi mo ni-rewardan yung sarili mo, paano ka makakapagbigay para sa iba? Kasi fulfillment mo yun sa'yo. Oo, kumbaga hindi naman yung, wag nyo isipin yung sinasabi nila luho-luho. Hindi tol, para sa inyo yun kasi yun yung gasolina nyo eh. 'Di ba? Parang kailangan nyo ng something sa sarili nyo para magpatuloy rin sa ano. Kasi pag hindi nyo pinagbigyan nyo yung sarili nyo, mangyayari, malulungkot kayo, sabi, madedepress kayo. Hirap. Paano kayo makakapagtrabaho ng maayos para makapag-provide sa pamilya nyo kung yung sarili nyo hindi nyo rin maalagaan, di ba? Kailangan lagi nyo tatandaan. Invest ka rin sa sarili talaga. Oo, tol, alagaan nyo rin muna sarili nyo bago iba. Kahit sabihin yung pamilya nyo, nanay, tatay nyo, dahil kayo yung nasa malayo, tol, unahin nyo yung sarili nyo, lalo nyo yung kalusugan nyo. Kasi, tangina, mahirap bumigay dito sa ibang bansa, tol. Magkasakit ka dito, tangina, lagnatin ka nga lang dito, tol. Parang, mahirap yung walang kasama, tol. At least kung nasa atin ka, magkasakit ka, malagnatin ka, alam mo nga, nandiyan may asikaso sa'yo. Tangina, hindi dito. Kaya alagaan nyo yung sarili nyo, tol. Pagka masama pakiramdam nyo, isiklib nyo, tol. Hindi na uso yung ano ngayon, tol. Yung, di, pasok ako, tol. Hindi na uso. Kaya naman eh. Pagka masama pakiramdam nyo, isiklib nyo na. Bakit ka mo? Huwag nyo isipin yung ano, unang-una papasok kayo ng masama pakiramdam nyo, hindi rin kayo makapag-perform ng maayos. 'Di ba? Papasok ka, pero yung galaw mo parang hindi ka rin mapakinabangan ng maayos, 'di ba? Kumbaga ang akin, ipahinga nyo na yan ng isang buong araw. O kung sabihin nyo masama pakiramdam nyo, tinatrangkaso kayo nyo, puta, inuman nyo agad by Jessica, vitamin C, tulog.
Tas O kinabukasan, laban pasok na, ka. oo. O, ganun lang yun. Huwag nyo nang isipin yung ano, tsaka kaya nga kayong may privilege na sick leave Sick leave, eh. para gamitin nyo eh. Wag lang yung sick leave ng sick leave lasing. Ang over, wag lang ganun, di ba? Madami yun. O naranasan ko rin naman yun. Pero ibig ko ba sabihin, kumbaga, hindi kasi ako minsan dati, nung natutunan ko yun, ginagawa ko yung mga ganun pagka patapos na yung taon. Ubusan kailangan. Hindi ko naman inuubos, pero kumbaga, parang, okay, gamit ako isa. Kahit dila ka ng masakit, gamit na ako isa. Kasi, patapos naman na yung taon. Eh. Parang ganun lang. Pero yun nga, sabi ko nga, alagaan nyo sarili nyo, guys. Hanggat maaari, puhunanan nyo sarili nyo. Tangina, kainin nyo yung gusto nyong kainin. Mag-ehersisyo kayo. Saka ano yung nakikita ng mga nasa Pilipinas na masarap yung kinakain. Hindi araw-araw yun. Omsim, tol. Kumbaga, sa Pinas, adobo kayo araw-araw sinigang. Dito ngayon, isang araw lang yun. Minsan, kakain at kakain ka, magbubukas ka pa rin delata dito. Ano yun eh, kumbaga Pecha parte de ng... peligro, tawag nga nila, di ba? Hindi ako, may times talaga ako. No, actually, kahit naman hindi pecha de peligro eh. Kahit yung cravings lang. Cravings. Tangina, tamang cravings ka ng pure foods na corned beef. Tangina, baba akong saan ko noon. Tol, yung corned beef, no, tol. Punin yun ng shoutout sa pure foods. Baka naman, di ba? Sa yung tinapay, ito papalaman mo. Matik, tol. So, tol, ito. Bago tayo matapos dito sa episode 13. Ay, ikaw, nasabi mo nga na napag-usapan na natin kanina yung mga somehow, mga iilang experience natin bilang isang OFW. Ikaw naman sa mga fresh grad or hindi lang sa fresh grad, sa mga gustong sumubok na mga ibang bansa, anong ma-advise mo sa kanila, tol? Like, ano yung mga dapat nilang i-expect? Paplanuhin mo mabuti. Kasi yung iba kasi, napapansin ko, once na may opening sa Dubai or Saudi, go lang sila ng go. Hindi nila alam yung cost of living, kung magkano yung sweldo. Kasi ito practically, ang pag plinano mo na isang bagay, kunyari, sa Saudi ka, real talk to, ang sahod dun, nasa 40, okay? Kaya mo nang kitain sa Pinas usually ngayon eh. Kaya kumbaga, pipili ka ng bansa na magiging masaya ka, healthy ka, at the same time, kumikita ka ng maganda. Hindi yung, kasi uso sa ating mga Pilipino yung paano ba yung nagdidesisyon ka basta-basta? Hindi mo muna bina-background check. Kaya ang daming naluloko na nag-OFW, di ba? Like, na nagsisisi na, tanga na, dat pala. Saka sayang yung 1 taon na hindi ka makakapag-ipon. Kumbaga parang, ang daming choice dyan eh. May Macau, SG, Korea, Taiwan, na malapit lang sa Pilipinas. Ba't ka palalayo, tapos may hirapan ka lang. Totoo. Di ba? Kumbaga parang, kung gusto mo talaga mag-OFW, planuhin mo muna. Oo. It takes time talaga. Background check mo muna kung anong klaseng bansa yung gusto mong puntahan. Anong mga bawal. Yun, exactly. Lalo na, kumbaga, culture difference, malaking bagay. At least sa mga Taiwan, Macau, SG, hindi ganun kalaki yung cultural difference sa Pinas eh. Saka yung yung convenience na makakawi ka ng Pilipinas. Kasi I'm not against with those people na naman. Ang kasi sabi nila, kailangan matapos mo yung 2 years. Pero hindi ko kayang hindi makita yung pamilya ko ng 2 kahit isang beses sa isang taon, di ba? Kaya ito rin maganda sa Macau na anytime pwede ko umuwi. Ito na lang, di ba? Tulad nga sabi ko sa'yo kanina, rest in peace sa lola ko, kamamatay lang last week. Yes, condolence. Isipin mo, namatay lola ko. Ang dali. Nasa trabaho pa ako nun, guys. Break time ko lang nung tumawag sa akin airmat ko. Namatay ng araw lola ko. Pagkatapos nun, break time ko nun, tinawagan ko agad yung supervisor ko, yung chef ko. Kinausap ko. Right there and then, pinauwi ako. Tinawagan ko lang din mama ko muna kung maibubuk ako ng ticket nung gabi rin na yun. Kasi sabi ko, kung hindi ako mabubuk ng ticket, tatapusin ko na lang yung shift ko. Tapos bukas na lang ako uwi. Nabook. Pumayag yung chef ko, sige na, kami na bahala dito, huwag mo na isipin. Diba? Ganun kabilis. Tapos, 2 hours, nasa Pinas na ako. Tas naiiyak ko Caloocan. Nung lumapag ako, 1:00 ng madaling araw, wala ng traffic. Ang bilis lang, nandun na ako sa bahay. Tsaka pag gusto mo talaga mag-OFW, once na plinano mo, execute.
Exactly, tol. Kailangan mo i-execute. Yun yung pinakamahirap gawin, tol, execution. Lalo na yung sinasabi nila na lakas ng loob. Ah. Ang hirap kunin nun. Kasi ang labanan sa atin, oo, magpapasa ka online, pero minsan hindi talaga, hindi talaga ako din sa online eh. Minsan tsambahan lang talaga yung natatawagan. Kasi sa dami na nagpapasa online, mahirap eh. Ang labanan sa atin, lalakad sa direct na araw, naka long sleeve ka, may ako kay envelope. Kumbaga, if you want it talaga, trabaho, magsasakripisyo ka talaga kung gusto mo talaga. Tangina. Kasi hindi lahat ng tulad nga ng sinabi mo, 'di ba? Sa libo-libong nag-a-apply, tol. Ilan lang yung mapipili na para sa posisyon na 'to, 'di ba? Oo, pare, sa dami namin nung nag-apply. Kasi ang dami rin namang nag-a-apply na magaganda rin ng experience ang CV, pero hindi rin napipili, 'di ba? Kumbaga talagang tiyagaan eh. Tiyagaan lang talaga. Yan, plano, execute, tapos ipon, yan. Healthy lifestyle, ganun. Kasi alagaan mo rin yung sarili mo. Yan, invest ka sa sarili mo. Ganun lang. Tapos, ano ka ng time frame ng goal mo na hindi naman talaga tayo habang buhay ng OFW. Kumbaga parang time frame na hanggang kailan ka lang dito, tapos isip ka ng pagkakakitaan na pwede mong Importante kasi yung time frame eh. Oo, pare. Like yung goal kasi ang mangyayari kasi lalo na sa mga bagong OFW, siguro let's say mga fresh grad, karamihan, alam mo yung wala silang time frame, anong nangyayari, sinasahod nila talagang waldas eh. Parang 1 to 2 years happenings eh. Lalo na pag bago ka, nakahawa ka ng ganong kalaking pera. Pare, kami dito 1 to 2 years ko. Cubic, Pacha, dito, DD3. Hindi, pero kasi ikaw, may experience ka na eh. Kumbaga, alam mo na eh. Tsaka may sinusustentohan ka eh. Though kahit gawin natin yun, kumbaga, naka-budget na siya eh. Naka-budget. Kumbaga, kasama siya sa budget natin kumbaga eh. parang, gastusin ko man to, basta safe may na. naitabi na ako. Safe na. Safe na yun. Wala na akong dun. Akin na itong natira eh. Akin na to. Ganun. Yun lang. Yung plano, execute. Tapos, dasal, ibibigay talaga sa'yo. Mismo, tol. Pag trinabaho mo talaga. Totoo. Ibibigay talaga sa'yo yan. Yun lang, planning lang talaga, Saka yung parang, uso na ngayon yung law of attraction ba tawag doon? Law of attraction. Yung the more you think about it, the more you see it. Totoo. Mas lalo mong na-attract yun. Kaya kung ano yung sabi nga na matatanda, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun yung mangyayari sa'yo. Kaya wag ka magsasalita ng masama. Totoo. Kumbaga, the more positive na nilalabas ng katawan mo, yun yung marireceive mo rin. Ano rin yun eh, bukod sa law of attraction, yun yung law of karma din eh. Pwede. Ang karma naman, hindi lang masama eh. Good and bad karma yan eh. So kung ano yung pinapakita mo, yun din yung babalik sa'yo. Tsaka kung tao, mas na plinano ko, dapat execute, dapat mangyari. Yun yung gusto ko eh. Kung hindi man ibigay, sinubukan mo. Subukan ko, binigay yung plano ka na lang ng iba ulit na ganun. Ikaw man, anong ma-advise mo sa inspiring na gusto mag-abroad? Kasi marami talaga sa atin ang gusto mag-abroad talaga man. Actually, kaya yan nga. Isa rin siguro sa dahilan kung ba't marami gusto mag-abroad kasi sa social media age ngayon, mga nakikita nila na yung travel sa ganito. Kumbaga gusto rin nila yung ganun eh. Pero ako, masasabi ko lang, bukod sa mga sinabi mo, lahat yun, tama yun. Pero ako, ang i-add ko lang siguro, yun nga, as early as nakahawak na kayo ng ganung pera, halimbawa, palaring kayo, nakapagtrabaho kayo sa ibang bansa, o sige, napagbigyan nyo na yung mga iba nyong gusto. Talaga, ipon. Ipon talaga kasi hindi tayo habang buhay nasa ibang bansa. Kasi kahit ano mangyari, uwi ka sa Pilipinas eh. Ang dami kong kakilala na dual citizen na, mga sa Australia, sa Canada. Marami akong kakilala na ganun. Pero isipin mo ang ginagawa nila, tol. Nag-iipon pa rin sila. Kumbaga sa kanila, yung residency nila doon is option lang. Pero bandang uli, ang katwiran nila sa akin is wala, sa Pilipinas pa rin talaga magre-retiro. Hindi ka naman magre-retiro. Karamihan naman ng OFW siguro gusto mo bang mamatay sa ibang bansa na hindi mo kasama ang pamilya mo. Kumbaga kahit sabi mong tumira ka sa ibang bansa, pag nagretiro ka, Pilipinas pa rin eh. Kumbaga, kung para makapagretiro ka na maayos, as much as possible, maaga kayong, lalo na sa mga fresh grad,
Kung makakahawak na kayo agad ng ganung pera, ipon na agad talaga. Ipon na agad. I-invest nyo na yung mga dapat nyong i-invest para hindi rin kayo nakatali sa trabaho. Kasi sa totoo lang, tulad niya nangyari yung pandemic. Tangina, ang daming na layoff Unexpected, nun. no? Unexpected yun. O, yung ibang mga tao nun, may mga binabayarang kotse, may mga binabayarang bahay. Ano nangyari? Kumbaga, yung iba nahinto, nakat. Kaya maganda dyan, hanggat maaari, hindi nyo alam yung magiging takbo ng mundo. I-invest nyo na lahat ng, kumbaga makakapag-ipon kayo, ipunin nyo na lahat Oo. para hindi kayo nakasandal sa trabaho. Ano't ano man, may mangyaring recession man yan or anumang aberya mangyari, meron kayong ibang pinagkakakitaan na kahit wala kayong trabaho, mabubuhay kayo ng maayos. Hindi lang yung mabubuhay kayo ng pang-araw-araw, mabubuhay kayo ng maayos. Yun lang siguro yung ma-add ko sa sinabi mo. Sa kung mga ma-advise ko. Eto, last. Bago tayo matapos. Sige. 5 years from now, mabilisan lang. 5 years from now, ano yung mga goal, 3 goal na lang na tingin mong in 5 years makukuha mo na? Gusto ko umuwi. Tapos magnegosyo. Number 1. Tapos mamamilya na. Number 2. Tapos siguro babawi pa sa parents ko. Yun yung pangatlo. Tapos kung may pang-apat, siguro magiging anak ko na din. Kumbaga parang magtatanim ako ngayon, tataanihin ng magiging mga anak ko. Kumbaga ano na, yung kumbaga mga para talagang hay-hay na. Kumbaga parang hindi ko na kailangan magtrabaho para mag-aaral kayo. Kumbaga parang totoo. ito na yun eh. Magkakasama na lang tayo dito. Magkakasama na tayo. Go with the flow na lang. Talagang yung target ko. Kasi ngayon, hindi naman na tayo masyadong sa responsibility. Tapos na. Tapos na. Kumbaga me time na eh. Planuhin ko na talaga yung sa akin naman. Sa akin naman. Ayos yun, Tapos tol. bawi na lang sa parents. Tama. Yun lang naman. Madali na lang siguro yun para sa akin. O yun. So yun guys. Maraming salamat. Shout out sa inyo. Kahit saan podcast episode 13 sa Macau Bridge. Alam niya na. So ano na kasi, medyo hindi ko na gusto yung ihip ng hangin pare. Parang hindi ko gusto parang uulan eh. Ang lamig ng hangin eh. Pero anyway, tol, baka meron ka pa mga gustong i-shoutouts dyan. Mga tropa ko sa Win. Yan, siyempre, mga tropa ko sa Win. Sila Pre, with Jay, Pat, Richelle, yan. Ate Cha for the cup. Yun, Hindi ako shoutouts. Pinas. Tapos yung katrabaho dati sa Win, naglambing kami ng tropa. Nakikita kasi kami sa MOA. Ate Cha, palambing naman kami ng, ng New Era na cup. O sige, pili na kayo. puto. Ate Cha, shoutout sa'yo. Sa IG, sa Hello G, sana okay ka dyan. At tapos yung mga katrabaho ko sa The Residence. Yan. Socials mo, tol. Plug mo na. Ryan Flip Golo sa TikTok, tapos Ryan Bombales Golo sa Facebook. I am Ryan Golo sa Instagram. Yan. Ayun guys, para hindi nyo rin makalimutan, ilalagay ko sa description box yung mga socials niya. So Salamat, check nyo na lang. So ayun guys, episode 13, we're out. Thank you. Ay, galing.